Marami pong paraan at dapat gawin, hindi lang ang gobyerno, pati pribadong sektor at ang mamamayang Pilipino. Paano labanan ang korupsyon sa maraming legal na pamamaraan? Kaya ko po ito sinasabi dahil ang ombudsman, DOJ o ating korte, ang mga legislator o executive department, napakalaki po ng kanilang responsibilidad. Yung kanilang responsibility and accountability. Isama na natin ang transparency. Mahalaga yun dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Pero kung ang mismong nasa gobyerno o ilang ahensya ng gobyerno noon o kung meron man ngayon na gumagawa ng pagtatakip, paglilihis, pag-iwas nga, or nagkakampihan sa kung ano ang mga malalalim at magkaanong dahilan, ang bayan ang kawawa. Kasi ito hong iso, huwag nating ibaliwala ito. Napakatindi po ng trabaho ng tanod bayan. Ngayon ay tinatawag nating ombudsman. Sila ho yung taga-usig sa mga posibleng corrupt government official from local to national. Sila ay nagpapail ng kaso sa Sandigang Bayan, sa korte. Sila din ay mayroong power to suspend or dismissal sa nakikitaan nilang abusado sa kapangyarihan at sangkot ang pera ng bayan at korupsyon. Meron silang authority nun. Yung pong ginawa ni Conchita Morales Carpio, dating ombudsman, ng unang mga taon ni dating Pangulong Duterte, na nag-decide siya ng dismissal from service itong si dating congressman, ngayon ay senador, Joel Villanueva. Dapat yan ay naipatupad para hindi na nakatakbong senador at hindi na senador sana itong si Villanueva. Walang personalan, isa lang yung po yung dapat eh. Kung naharangan din ng COMELEC ito, hindi na ito makatakbo. Eh na, 2 beses pang naging senador eh. Itong term niya ngayon, hanggang 2028 pa siya eh. Nakakadalawang term na siya ng senador, ng 6 na taon, so 12 years na. Ganon. Samantalang mayroong dismissal from service. Anong nangyari? Hindi na ipatupad noon kasi hindi ginawa ng mga senador na posibleng kaalyado ng Malacanang dahil si Villanueva o ang mga Villanueva ay kaalyado ng Duterte administration. Kaya yung mga senador noon wala rin ginawa dahil kaalyado ng mga Duterte. O anong nangyari laban sa korupsyon? Tapos noong 2019 nga na pinag-uusapan, nung mapalitan na si Morales at inilagay na si dating Justice Samuel Martires na bata ni Duterte dahil yan ay na-appoint sa Supreme Court as Justice tapos na-appoint na magretiro sa Ombudsman. 2019, na-reverse nga po yung dapat ay dismissal kay Villanueva. At ngayon lang nagkabukuhan 2025. Isa imagine mo ganun katagal. So paano magtitiwala? At dapat huwag mawala ang tiwala ng tao at suporta ng taong bayan sa korupsyon. Kung yung mismong ahensya ng gobyerno na mayroong kapabilidad, obligasyon sa taong bayan ay hindi nagawa, mukhang pinagtakpan pa. Kaya ngayon ang pinag-uusapan ay magkaano bang usapan dito? Ayan, kaya dapat mag-imbestiga. Bakit hindi ipinatupad ni Martires yung dismissal laban kay Villanueva? Sa halip na ipatupad, ni-reverse pa. Ay, yan ang matindi. So, yung ombudsman, tanod bayan, dapat yan ang anti-corruption government office, independent body. Ang nangyari, naging protector pa. Kasi yung dinismiss from service dahil sa korupsyon, binaligtad pa ang desisyon. Pinayagang makapwesto, pinalagang maging senador, until now senador. So, saan nakakita ng ganun? Anti-corruption body, ang tanod bayan o ombudsman, naging tagapagtanggol pa ngayon. Naloko na.
Kaya dapat talaga imbestigahan. Pati yung salin nitong si Martires dapat ilabas din. Mula ng siya siguro ay Associate Justice ng Supreme Court. Ang Supreme Court ang maglalabas nun. Yung pagiging ombudsman na kung ilang taon, dapat malaman din natin kasi hindi niya na ilabas yun. Kahit isang taon, wala siyang ilabas. Siya ngayon pumigil ng lahat ng salin ng mga government official. Office of the President, Office of the Vice President, at iba pang mga local executive. Dahil sa paniniwala niya baka daw magamit lang pang politika. Nakita mo, malinaw na nasa batas ang pagpapalabas ng salin, pinigil dahil baka daw makasira. Yan ho ang nakakapanghinayang, nakakagalit na rin, na sa halip na yung opisinang dapat naglilid, nag-uumpisa para mahikayat ang taong bayang magtiwala na magsumbong sa kanila at panagutin ang mga korap at abusado. Sa paniniwala ng marami, base sa dokumento, sila pa yung para nagtatakip. Sila pa yung nagpapaikot. O naloko na. Kaya malaki ang dapat baguhin. Ganun pa man, nangyari na ito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ngayon, nasa kamay na ni Boyeng Rimulya, may pag-asa po tayong magkaroon ng kaliwanagan. Kaya kung yung mapapansin, pati si Boyeng Rimulya, pinipersonal na ngayon. Meron daw sakit, pati yung sakit niya, pinakialaman na. Kung ano ng mga sakit, sabi naman ni Boyeng, ay tapos na ako dyan, gumaling na ako, naoperahan na nga ako. Healthy na ako ngayon. Gano'n na. Wala na silang makitang issue. Kung si Pangulong Marcos ay kanilang binansagan na kung ano-ano, mahinang presidente, bangag na presidente, ganon-ganon. Walang nangyari. Ito ngayon, inilagay ng ating Pangulong pinagkakatiwala ang Ombudsman Rimulya, pati ngayon yung kanyang kalusugan, may sakit daw, ganon-ganon. Pinipersonal na. Ganyang kadumi ang galaw nila. Mabuti sana kung ginagawa nila ito, totoong pagmamalasakit, hindi naman eh. Paninira lang para magalit ang taong bayan sa sa gobyerno at nang pag nawala, papalitan nila. Yun lang yun eh. Kasakiman, kaswapangan, pang sarili, hindi pang bayan, ang galaw. Yun ang aking analysis at opinion sa nangyayari ito. Kaya ako, suportahan po ninyo tayo. Magsuporta kayo dito sa aking mga channel. Hindi tayo titigil. Paninindigan natin ang dapat nating iparating sa inyo. For education, ang ating topic. Hindi ako nagmamagaling. Sinasabi ko lang yung totoo. Dahil ang pagmamahal at malasakit sa ating bansa, obligasyon nating lahat. May kanya-kanya lang tayo ng style ng pamamaraan o buhay. Ako nasa media, nasa social media, so ginagawa ko yung aking obligasyon. Kayo namang mamayang Pilipino, dito at sa abroad, ang tangi ko may tutulong ay yung sabihin natin itong mga nangyayari ito. Wala tayong kakampihan dito kung hindi yung katotohanan. Pinatunayan ko na yan sa maraming pamamaraan at pinagdaanan ko. Dalawa ng company ng broadcast industry, gobyerno at pribadong sektor, iniwan ko kasi hindi ko gusto ang kailang ginagawa. Sa tingin ko'y mali, sa tingin ko may pinagtatakpan, sa tingin ko'y hindi na ho para sa bayan, pang sarili ang galaw. May corruption pa, kaya ko sila iniwan. Isinakripisyo ko yun. At hindi ko yan pinagsisisihan. Kasi doon sa unang ginawa ko, doon sa private sector na aking iniwan, vindicated ako. Dito sa pangalawa, dahil gobyerno ito, inexpose ko ang katiwalian at hindi na ako bumalik. Kasi yan ay aking obligasyon. Hindi masamang magsakripisyo kung para sa kapakanan ng kabataan ang ating ipaglalaban at bibigyan ng katuwiran